ang pinakakailangan ng lalaki, respeto. Pag nire-respeto siya, nagiging mapagmahal siya lalo. Pag yung lalaki nagmamahal yung babae, nararamdaman na ba, nakikita ng babae, pag minamahal mo yung babae nagiging madali rumispeto sa kanya. Ang nangyayari, kaya ang daming nasisira, naghihintayan kung sino mauuna. Hindi ko siya marespeto kasi hindi niya naman ako minamahal. Hindi ko siya mamahal-mahal kasi hindi niya naman ako nire-respeto. So, naghihintayan kayo kung sino mauna, araw-araw, palayo kayo ng palayo. Kung Christian ka na, dapat mag-uunahan kayo. Hindi ito feelings lang. Ulit, pag hindi mo ito ginawa, pag may asawa ka, lalaki ka, hindi ka responsible, babae ka, hindi ka submissive, hindi mo mahal si Lord. Hello po, good morning po sa inyo. Good morning po. God is good, God is good. Ako po si Kuya Ruther at sobrang saya ko po na naimbitahan po ako dito and seeing all of you now is such a blessing. Pray muna tayo. Okay? Ayaw nyo? Parang ayaw nyo. Pray. Tayo po tayong lahat. Pray po tayo. Dear Heavenly Father, utmost gratitude to you, Lord God. Most High, marami pong salamat. Panginoon, pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay na tinatangkilik namin sa aming buhay, ang hanging aming hinihinga. Maraming salamat po. Lord God, today, Lord, allow us to open up our spirits, Lord God, and you pour in, Lord God, your anointing, your grace, your mercy, Lord God, and allow us to understand further, Lord, kung paano ka po magmahal, Lord, dahil marunong po kaming magmahal kasi una mo kaming minahal. Lord God, allow your peace and your grace and your mercy and your peace, Lord God, and your joy rest upon this wonderful, wonderful family of believers today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God is good, God is good. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Malugod na pagbati po kay Daddy Bishop at sa napakagandang laging nagliliwanag na si Pastora Shoni. Maraming salamat po. Nakikita ko siya. Nung siya po ang nagkasal sa inaanak ko. Inaanak ko sa kasal. Si Pastor Peter Gramahe ng Imus Cavite, ang mga Gramahe family, sila ang Convergence Church. At nagkasama-sama kami niyan, nagkakilala kami dahil sa ministry ko po sa social media, yung Ruther TV. Okay, kung hindi pa po kayo naka-follow, pwede niyo pong i-follow ngayon para maligtas po kayo. Ruther TV, RUTHER space TV. Kaya po Ruther ang pangalan ko dahil yun ay palayo ng aking mga magulang, Rudy at saka Terry. Si Rudy Buniel Urquia po ay galing sa Surigao del Sur, Cantilan, mga Bisaya. So tapos ang nanay ko naman po ay si Terry Magbutay ay galing sa Calbayog, Samar. So Waray. Tapos po ang napangasawa ko po, Pastora Jean, tayo ka nga po, tayo ka nga. Yan po ang aking misis. Ayun, so, may Diyos po talaga, mabait ang Diyos. Amen. So, kaya yung mga hindi kapugian, huwag kayong malungkot, no? May kayang gawin ng panalangin na hindi kaya ng kapugian. Amen! Maka-amen kayo, agring-agri kayo, hindi ako pogi, Okay. Ang probinsya po nila, ang tatay niya, Talisay, Batangas. Tandaan niyo yung mga lugar na sinasabi ko. Okay? Lumaki po ako sa Villarreal, Quezon City. Ang tawag doon ay Tondo ng Novaliches. Kinakatakutan yung lugar na yun. Lugar ng Oksogang. Tapos sa tapat, kung saan nakatayo yung church namin, lugar ng Sputnik. So, yung mga lumaki po ng 80s, alam niyo yung sinasabi ko. No? So, marami doon mga naging adik, mga pusher, mga dating mga drugista na talagang nakakilala sa Lord at yung iba naging pastor pa namin. No? Grabe maghimala si Lord. At ngayon ako'y nakatira sa Molino, Bacoor, Cavite. Alam niyo naman yung Cavite, lugar ng matatapang yun, di ba? So ulit, ang tatay ko, Mindanao, nanay ko Waray, asawa ko Batangas, pinanggalingan ng Balisong, lumaki ako sa Novaliches, nakatira ako sa Bacoor, Cavite. So, yung dugo ko po ay dugo ng mainit ng ulo. Pag iniisip ko, isa sa mga gift ko, mahaba ang pasensya ko. No? Sobrang haba ng pasensya ko. Kasi, alam niyo po yung mga taong mahaba ang pasensya? Alam niyo kung ba't mahaba ang pasensya nila? Tanong niyo bakit? Ayaw nilang nakikita yung sarili nilang magalit. Kasi mismo sila, takot sila sa sarili nila paggalit.
Okay? Ayaw nilang nakikita yung sarili lang. Kaya mahaba pasensya nila. Okay? So, sabihin niyo pasensya. Yan po ang pag-uusapan natin. Kasi, so, ang pag-uusapan natin, biblical marriage. Ang biblical marriage po, talagang kailangan mo magpasensya. Okay, yan. So, kaya pag yung mga marriage na hindi grounded sa biblical principles, ang una nilang dahilan, bakit sila maghihiwalay? Kasi hindi na sila masaya. Okay? Delikado po yan. Sino po single dito? Magpalakpakan. Nakakita niyo. Mga may asawa, magpalakpakan. Oy, ang saya dito, no? Mas mataas energy ng may asawa. Ibig sabihin, masaya buhay nyo. Kasi doon sa Manila, pag nagpapalakpak kami, palakpakan ang mga youth. Yay! Mga single, yay! Taas na energy. Palakpakan may asawa. Mga pagod na. Okay, sa mga single, ito ang tip ko sa inyo. Okay, pag magtatanong kayo tungkol sa relationship, especially romantic relationship, where, para nag-aanap kayo ng will ng Lord para sa inyo, huwag kayo magtatanong sa single. Magtanong kayo sa mga matatagal ng may asawa. Lalo na yung mga bagong may asawa, pag may problema kayo, huwag kayo magtatanong doon sa mga single nyong barkada. Kasi, yung iba dyan, ang sasabihin lang sa inyo, hindi ka naman sa'yo, iwan mo na. Lalo yung iba, bitter. Nung kinakasal ka, hindi sila masaya. Naintindihan nyo? Kalimbawa, doktor, magtatanong ka, may sakit ka, magtanong ka sa doktor. Okay? May mekaniko, kotse, magtanong ka sa mekaniko. Tama? So, kung tapos tayong lahat, ang tanong talaga, ang sagot talaga dapat manggagaling sa word ni Lord. Amen? Bakit? Bakit importante na sa word ni Lord grounded? Kasi po yung word ni Lord hindi gumagalaw. Okay, kung aware kayo dun sa CSE, Comprehensive Sexuality Education, na pinupush ngayon, okay, buti na lang talaga maraming Kristiyano nagsama-sama na. Gusto ko yan. Nagpunta po ako sa Project Dalisay Bishop. Alam niyo isa sa banner statements nila, itabi mo na lahat! Ibig sabihin, lahat ng differences natin sa doctrine, sa mga minor differences natin, differences natin sa political leanings natin, itabi mo na lahat! Magsama-sama muna lahat ng naniniwala kay Jesus at ipagtanggol natin ang kinabukasan ng mga bata. Kasi sisirain nila yung pamilyang Pilipino. Grabe ang CSE na yan. Kasi bakit? Yung mga ganyan po ng mga batas, na pinupush ngayon, in short, the woke ideology, mga woke, alam nyo kung saan galing lahat ng gusto nilang i-push? Tanong nyo saan? Parang ayaw nyo malaman eh. Tanong nyo saan? Sa feelings. Sa feelings. Puro yan galing sa feelings. Di ba? Ang banner statement ng modern living na wala sa Diyos, kung saan ka masaya, basta wala kang natatapakan. Ano yun? Di sila naglalakad? Kung saan nakalutang sila. Kung saan ka masaya, basta wala ka daw nasasaktan, gawin mo. Tama? That statement is clueless about life itself. Yung nag-imbento niyang kasabihan na yan, na kung saan ka masaya, basta wala ka nasasaktan gawin mo, hindi niya naiintindihan ng buhay. Obviously, that person has not been around long enough to even understand life because life itself is riddled and filled with pain. Kaya kung sasabihin mo, pag hindi masakit, saka mo gawin, ibig sabihin, pag hindi masakit, tama, hindi yung totoo. Magpalakpakan lahat na nagmamahal, magpalakpakan. May tanong ako sa inyo, masakit ba magmahal? Bakit mo ginawa? Kasi hindi ito tungkol sa kung may nasasaktan. Hindi ito tungkol doon. Lahat po ng totoong pagmamahal masakit. Kaya nga masakit, totoo eh. Mahirap po mag-asawa. Bakit? Dodoble lahat. Kasi dati, isa lang ang hugasan. Ngayon, dalawa na. Tama, siya kumain, ikaw ang magliligpit. Tama, problema niya, problema mo na rin. In fact, pag may asawa ka na at lalaki ka, yung problema ng misis mo, hindi mo lang basta problema. Kasalanan mo. Amen? Believe ako sa'yo, kuya, napakatapang mo eh. Sinabi ko yan sa ibang church, mga misis lang nag-amen. Amen! Yung mga lalaki sabi, hindi, kasi ikaw ang ulo, ikaw ang responsible eh. No? In a manner of speaking, kasalanan mo. Kahit na kasalanan niya, pero sa totoo. Kaya si Lord, ang unang kinausap si Adan eh. Siya yung pinagbilinan eh. Okay? Bakit importante? Kasi yung feelings parang lagnat huyan. It comes and go. Kaya kinakasal para may commitment. Sabihin niyo commitment.
Ano ang ibig sabihin ng commitment? Tanong nyo ano? Ibig sabihin ng commitment, doing what you have promised or said to do long after the excitement or the feeling of excitement is gone. Yung iba minamasama to, so hindi ka na excited na makita ako, gano'n. Hindi mo na ako mahal. Hindi. Kasi yung misis ko po, naglakad yan sa aisle 17 years ago. Pagbukas ng gate, ng pinto, ng venue, bang! Let's all rise and welcome the bride. Pagdating, you were just a dream that I once knew. Yun ang tugtog. Talaga po, para akong lumutang sa... Tapos yung luha ko, talagang poging-pogi yung luha dito. Yung hindi kumukurap, tapos dahan-dahan. Tapos yung ibang lalaki, pupunas ng luha, di ba? Ako hindi, sabi ko. Buti na lang hindi tayo ganun mga lalaki. Nakakatawa siguro. Pare, napanood mo yung laban ni Pacquiao, grabe. Ngayon ba tuwing makikita ko yung misis ko pag nakita ko? Hindi naman eh. Naintindihan nyo? Mawawala yun eh. Mailipas yun. Matitira yung commitment. Alam nga naman tuwing makikita mo siya tuwing umaga, naiiyak ka. Hindi naman eh. It comes and go. Okay? Ang matitira yung commitment. Sabihin nyo commitment. Ibig sabihin, sa gitna ng maraming bagay na gumagalaw, dapat meron kang isang bagay na kahit anong mangyari, hindi gagalaw. Kaya hindi pwede yung feelings na yan. Yung feelings, trigger point yun, parang pangsindi ng kalan. Pero kaya bang magluto yung ganon? Di ba pag nagsindi ka, kaya ba niya magluto? Hindi, kaya lang niya mag-umpisa. Ang magluluto, yung steady na kailangan may gasol. Hindi pwede gano'n lang, okay? Yun yung feelings, pang-trigger. Pang-trigger lang. Yung na yan, yung principle na yan, yung kung saan ka masaya, gawin mo basta walang nasasaktan. Hindi talaga po ako naniniwala dyan kasi marami akong ginawa na may nasaktan, ginawa ko pa rin. Kasi yun ang tamang gawin. Kaya ang itanong nyo sa sarili nyo, hindi yung may masasaktan ba? Huwag kayong maging mapanakit. Pero kung may kailangan kayong gawing tama, ang itanong nyo sa sarili nyo, hindi ko saan ka masaya. Ang itanong nyo sa sarili nyo, tama ba to? Sa mata ng Diyos, tama ba to? Okay? Sample, lahat ng kinasal, magpalakpakan. Okay, may tanong ako sa inyo, may tutol ba sa kasal nyo? Wala. Hindi po ako naniniwala. Pero, Bishop, di ako naniniwala nyo kung bakit. Pero pag ako nagkakasal, hindi ko sinasabi yung bago po tayo mag-umpisa, baka may tutol, di ba? Magsalita ang tutol, ano man? If there's anyone who does not agree or would like to contest this marriage for any basis at all, speak now or forever hold your peace. Di ba? Ganyan lalo sa mga pare yan na sinasabi. Lahat ng tutol, kung meron man, magsalita na ngayon o manahimik ng habang buhay. Okay. Iniisip ko, anong plano nyong gawin pag meron? Pag merong tumutol, anong plano nyong gawin? Ihihinto nyo ba to? Tapos, anong qualification para valid yung tutol? Paano kung may 4-year-old dun sumigaw, ako, ayoko! Itigil na to! Nawiwiwi ako! Ano, ititigil niya? Kaya sinasabi ko, kung meron man pong tutol, nasa maling lugar kayo. Tapos na po ang usapan, ikakasal na po ito, kahit maglupagi kayo dyan, itutuloy namin to. Kasi naniniwala ako walang kinasal na walang tutol. Lalo na kayo, Bishop, ang gagandang tao nyo eh. Kasi kung kinasal kayong dalawa, walang tutol kahit isa. Ibig sabihin, walang ibang nagkagusto sa inyo. Tama po. Oh, kaya habang kinakasal ka, liga-ligaya mo doon, meron man doon isang bisita na doon. Tapos, doon sa ibang lugar, merong nagkaganon sa pader. Tanong, hindi mo na ba gagawin kasi may ibang nasaktan? Gagawin mo pa rin kasi yun ang tama eh. Kaya kung iisipin mo, walang masasaktan, hindi ka mag-a-apply ng trabaho. Kasi kung 10 kayo nag-apply, isa lang ang kailangan, ba't ka mag-a-apply? Kawawa naman yung Sam. Dahil magaling ka, ikaw makukuha, hindi sila makukuha. Kawawa naman, hindi na ako mag-a-apply kasi baka may masaktan. Huwag nyo gawin yung prinsipyo. Kita nyo, ang sarap pakinggan, di ba? Pag pinanood mo sa TV, kung basta masaya ka, walang masaktan. Pero pag pinag-isipan mong maigi, hindi naintindihan nito. Kung sino man yung nag-invento niyan, hindi niya naintindihan ng buhay. Kasi yung thinking na yan, hindi biblically sound. Wala sa Bible niyan. Wala sinabi si Jesus, mga alagad, basta walang masasaktan, ha? Yung gawin nyo. Hindi. Okay? Kaya importante, meron kang basis na hindi gagalaw. Sabi ni Jesus, lahat mawawala, yung salita ko, hindi. Ibig sabihin, lahat pwedeng bali-baliin, yung sinabi ko, hindi. Ha? Hanggang ngayon, bawal pa rin pumatay na inosente. Ilang libong taon na sinabi ng Diyos. Okay? Hindi yan babali.
Sino nagda-drive? Palakpakan. Okay. Makinig kayo. Na-experience nyo na to. Yung umaatras kayo sa stoplight, umaatras kayo dahan-dahan. Tarantang-taranta kayo, nag-handbrake na kayo, lahat. Umaatras. Tapos, na-realize nyo, hindi pala kayo umaatras, umaabante silang lahat. Na-experience nyo na? Paano nyo nalaman na hindi kayo umaatras? Tumingin kayo, hindi nyo to alam i-explain, pero ganito ginawa nyo para na-calculate yung brain nyo. Tumingin kayo sa isang bagay na hindi gumagalaw. Kasi, ako ba gumagalaw o sila? Gumagalaw ang kotse. So, yung mata mo, naghanap ng bagay na naiintindihan mo na hindi gagalaw. Poste, building, hindi ang gumagalaw. Tumingin ka doon. Pagtingin mo, hindi sila gumagalaw. Yung reference mo, hindi siya gumagalaw, hindi ako gumagalaw. Hindi ako gumagalaw. Sila. Naintindihan nyo? Paano kung pagtingin mo sa building, yung building gumagalaw din? Hindi mo na alam. Vertigo na yun. Papa-hospital ka na. Tama? Naintindihan nyo? Yun ang feelings. Pag gumagalaw lahat. Matthew 10:37, sabi ni Jesus, ang magmahal sa kanyang magulang, sa kanyang kapatid, basically, everybody else, ang magmahal ng kahit sino, ng higit sa akin, hindi karapat-dapat sa akin. Isipin nyo yun. Bigat ng calling. Ibig sabihin, kung Christian ka, susunod ka kay Jesus, dapat si Jesus ang pinakamahal mo sa lahat. Pati sa asawa. Tama? Sabihin nyo sa asawa nyo, mas mahal ko si Lord kaysa sa'yo. Okay. Yung iba, katabi yung crush nila, hindi masabi. Baka ma-friend zone. Okay, so, mas mahal ko si Lord kaysa sa'yo. Mas mahal ko si Lord kaysa sa misis ko. Alam ko si misis, mas mahal niya si Lord kaysa sa akin. Okay? Importante yon. Paano yun? Sabihin niyo, paano yun? Okay. Kasi may love language eh. Yung love language, ang galing Gary Chapman, kung hindi nyo pa nabasa yung libro niya, basahin nyo. Yung love language, yun ang pagmamahal na nakasanayan nung nagmamahal. At yun ang pagmamahal naman na tinatanggap o naiintindihan nung minamahal. Okay? Ang problema, nagkakaroon ng conflict kapag magkaiba ng love language tapos hindi nagtatanungan ng huhula. Lalo sa mga kababaihan, ang hirap. Kasi pag nagtanong kami, hindi nyo sinasabi yung sagot, binibigyan nyo lang kami ng clue. May problema ba? Ikaw, ano sa tingin mo? Saan mo gusto kumain? Kahit saan. Di ba? Binibigyan nyo lang kami ng clue. Ang hirap! Para kami lagi nasa bugtungan. Bugtong-bugtong. Anong mood ko ngayon? Yung misis ko, minsan, paggising ko ng umaga, nakatitig sa akin, nasama. Bakit? May babae ka. Iniwan mo ko sa kanto. Ha? Kailan nangyari yun? Sumakay ka ng jeep. Ha? May dalawa kang babae kasama. Ha? Saan? Sa panaginip ko. Honey, una-una, imposible yung mangyari. Okay? Pangalawa, hindi na tayo nag-jeep. Amen! Tapos, magkakasama kami ng mga kaibigan ko sa business. May mga business po kami. Sabi nung kasama ko isa, taga COG, Pastor, ba't ganun? Pare-parehas sila. Pare-parehas daw lahat ng babae pag naraginip. Galit sa business. Sabi ko, sweet dreams na lang. Kaya ang batian namin, sweet dreams. Kami mga lalaki, pag nanaginip kami ng masama, pag gising ko, niyayakapin mo yung misis eh. Buti na lang dito ka pa. Di ba? Ganun. Yung babae, hindi. Hinahabol ako ng oso, di mo ako niligtas. Umalay ko dun. Tutulog ako. Okay. Matthew 10:37, sabi ni Jesus, pinakamahal mo dapat ako sa lahat. Paano yun? Yung love language ganito. Marami nagmamahal sa Diyos, pinipilit yung sarili nilang pagmamahal. Yun ang problema. Ang sabi ni Jesus, ito tinanong ko kung nagmamahal kayo, ito. Sino may mga magulang? Magpalakpakan, may mga magulang. Okay. Tanong, mahal yung magulang nyo? May tanong ako, okay? Kasama niyo yung magulang nyo mula ang pinanganak kayo, tama? Okay, may tanong ako. Naitanong nyo na ba sa magulang nyo kahit isang beses? Daddy, how would you like me to love you? Daddy, paano po kita mamahalin? Anong gusto mong pagmamahal? Natanong nyo na ba? Magulang, mahal niyo mga anak nyo? Naitanong niya na ba sa anak nyo? Pero yung magulang, hindi pa yan. Kung bata pa, hindi pa eh. Wag siya susundin mo. Kasi pag tinanong mo, paano mo gusto mahalin? Chocolate.
Eh di nagka-diabetes agad yung anak mo. Okay, so dapat ikaw ang mag-guide. Pero yung anak, tinanong mo na ba sa magulang? Yung mag-asawa, nagtanungan na ba kayo? Anong klaseng pagmamahal? Paano magmahal sa inyo? Paano ka lumaki? Ano pagmamahal sa inyo? Kami ni Mrs., ako lumaki sa bahay na hindi pwedeng lumipas ang araw na walang nag-I love you. Araw-araw nag-I love you kami. At bawal matulog ng galit. Bawal na bawal. Okay? Kung galit ka, galit ka sa tatay mo, mag-good night ka, mag-I love you ka, magkikiss ka sa lahat, kahit pabalat bunga, kahit masama pa loob mo, basta, sorry tayo, I love you, kikis ka. Okay? Bakit? Kasi yung pagtulog natin, desisyon natin yon. Kung sino gigising bukas, hindi natin alam. Bata pa kami, mataas na awareness namin na namamatay ang tao kasi pinapaulit-ulit ng nanay ko. True enough, yung tatay ko natulog lang, kinuha ni Lord. Okay? Di mo alam. Kaya huwag kayong magtatanim ng galit. Napakayabang nyo naman kung magtanim ka ng galit. Ibig sinasabi mo, alam ko kung sino gising bukas. Hindi ganun. Yung misis ko, lumaki sa isang family na hindi nag-I love you. Bihirang-bihira. Pag may okasyon lang. Bakit? Kasi daw, pag ang salita daw, paulit-ulit mo sinasabi, nagiging ordinaryo. Tama rin, di ba? Kaya nung bago pa lang kami kasal, di pa kami natututo mag-explain sa isa't isa. Mga nakakalimang I love you na ako, siya ang sagot lang niya. I love you, Han. In-explain ko sa kanya, honey, kasi lumaki ako ng ganito. Ibalik mo naman pag sinabihan kita na I love you. Okay? Naintindihan niyo? Sa kanila, importanteng celebration. Sa amin, hindi. Sa amin, malalamang birthday mo, gabi na. Anong petsa bukas? Ay, birthday mo ngayon. Nangyari yun, sabi sa akin nanin, birthday mo pala. Ako naghugas ng plato, ako naglinis ng bahay, lahat ng utos, sa akin yung binigay. Birthday ko. Happy birthday, nak. I love you. Ganun sa family namin. Okay? Sa family nila, hindi. Lahat sineselebrate. Nagkalisensya, celebrate. Kainan, budol fight. Lahat. Mga Batanggenyo, celebratory. Daming pagkain lagi. Okay, ganun. Ibang-iba. Okay? Pumasa ka sa blood test, yung nag-positive ka sa sakit, isi-celebrate nila lahat. Basta. Mga tao mayayabang, minamahal ang Diyos, hindi tinatanong ang Diyos. Pag nagtanong ka sa Diyos, paano sasagot? Tanungin niyo si Lord, Lord, paano mo gusto mahalin? May sagot si Lord John 14:21. Sabi ni Lord Jesus, He who has my words and keeps them is the one who loves me. Okay? Importante yung feeling. Alam nga naman wala tayong feeling. Kanino galing yan? Kay Lord yan. Pero hindi pwedeng puro feeling. Hindi pwede yung mga kaya may mga kaibigan kayo ganito, di ba? Yung iba nagpo-post pa sa Facebook. Ako hindi ako reliyosong tao. Hindi ako interested sa Bible. Hindi ako nagbabasa. Wala akong alam na Bible verse. Hindi ko tulad ng iba dyan. Simba na simba. Mga chismosa naman. Di ba? Wala akong alam na Bible verse. Hindi ako nagsisimba. Hindi ako religious. Hindi ako nagdadasal. Pero sa puso ko, alam ko, mahal ko ang Diyos. May mga ganyan tao, di ba? Ramdam ko sa puso ko, mahal ko ang Diyos. Yang ganyan pong pagmamahal, hindi tinatanggap ni Lord yan. Sabihin mo yan sa harap ni Lord. Sa puso ko, ramdam ko talaga eh. Kinilabutan ako eh. Mahal kita, Lord. Sabihin ni Lord, yung nagmamahal sa akin, yung sumusunod sa sinasabi ko. Sinusunod mo ba yung sinabi ko? Sasabihin nun, may sinabi ka? Bakit? Hindi niya alam, hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nakikinig. Ngayon, kaya tinan nyo, sa dinami-dami ng pwedeng ibilin ni Lord kay Joshua, ang binilin ni Lord, unang-una, isipin nyo, si Joshua papalit kay Moises. Isipin nyo yun. Kung sino man ang tinitrain ni Bishop na papalit sa kanya, napakalaking responsibility. Si Bishop pa lang yun. Si Moises! Si Moises, naghati ng dagat. Hinati ni Lord yung dagat, nagpaulan ng pagkain, at lahat ng miracle, 10 plague sa Egypt, lahat yon ginawa ng Diyos sa kamay ni Moises. Tapos isang araw, sabi ni Lord kay Joshua, Joshua, patay na si Moises, ikaw na susunod. Paano ba? Isipin nyo, si Moises pa lang, si Moises yun eh. Lahat Moises eh. The whole mosaic law, lahat. Tapos anong bilin ni Lord sa kanya? Ano? Paano ko mag-uumpisa sa Joshua? Joshua 1:8, Joshua 1:9. Ang Joshua 1:9, take courage, tapangan mo, tibayan mo. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Akong si Yahweh ang iyong Diyos ay sa iyo saan ka man pumunta. Sabi mo sa katabi mo, tibayan mo. Pero hindi mo yun magagawa kung wala yung Joshua 1:8. Ano yung Joshua 1:8? Kabilin-bilinan ni Lord kay Joshua. Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. Wala pong Christian na naging successful sa relationship, sa ministry at sa kahit saang area ng kanyang buhay nang hindi interested sa sinasabi ni Lord.
Kasi lahat, pag wala kang Bible, ang magiging basis mo, feelings. Sunog buhay mo. Naintindihan niyo? Pag sa feelings. Kailangan yan. Paano yan, Lord? Gusto mo mas mahal kita kaysa sa asawa ko? Oo, paano po yun? Sundin mo yung sinasabi ko. Ano po sabi niyo tungkol sa asawa? Di ba? Tinanong niyo na ba yung si Lord? Lord, ano po sinasabi niyo tungkol sa asawa? Okay, punta tayo kay Paul, yung pinakamatinik na theologian. No? Sobrang tindi po ni Paul. Si Paul, sobrang tindi ni Paul, na si Peter hindi nakapagpigil mag-comment. Sa 2 Peter, ang sabi ni Peter, yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, isinulat na rin ito ni Apostol Pablo. Kaya lang si Apostol Pablo, yung ibang sulat niya, mahirap maintindihan. Si Pedro yun ha, sabi niya, yung ibang sulat ni Pablo, mahirap maintindihan. Kasi sobrang talino ni Pablo eh. Ano sabi ni Pablo? Ephesians chapter 5, 21 onwards. Submit therefore to one another. Wives! Wives! Palakpakan lahat ng wives. At mga gustong maging wife, magpalakpakan. Mga gustong maging wife in the near future, magpalakpakan. Okay. Tinan niyo ako. Wives, submit to your own husbands. Hindi po babae magsasubmit sa kahit kaninong lalaki. Hindi ganun. Magsasubmit ka sa asawa mo. Naintindihan niyo? May tanong ako, alam niyo sa Bible, merong kwento lang, merong pinapagawa. Okay? Kwento lang, nagbigti si Judas, hindi pinapagawa sa iyon, kwento lang. Okay? Mahalin mo yung kaaway, pinapagawa yon o kwento? Pinapagawa. Ano tawag pag pinapagawa? Utos. Yung utos sa Bible, yung pinapagawa, nahati pa yan sa dalawa. Merong utos, merong suggestion. Suggestion, sabi ni Paul. Sabi niya, if you can stay unmarried or single, because those who marry, 1 Corinthians chapter 7, those who marry shall face many troubles in this life, and I want to spare you this. But if you cannot control yourself, by all means marry, because it's better to marry than burn in passion. Suggestion yun. Hindi batas. Pag magpapastor, bawal mag-asawa. Walang ganun. Okay? Kung kaya niyong wag na mag-asawa, kasi maraming problemang kakaharapin ang may asawa. Amen! Amen? Pag nag-asawa ka talaga. Kaya pag yung may problema kami sa marriage. Tama. Yan yung pinasok mo. Walang marriage, walang problema. Kaya nga siya sulit, mahirap eh. Meron bang sulit sa mundo na madali? Wala. Lahat ng sulit, mahirap. Kaya sabi mo sa katabi mo, kung asawa mo yan, sabi mo, mahal, sulit. Amen. Mahal sa huli. Okay. Sabi ni Paul sa mga asawang babae, mag-submit. Yung submit, sabi niyo submit. Galing yun sa Greek word na hipotazo. Hipotazo, hindi po hippopotamus hipotazo. Okay. Ibig sabihin ng hipotazo, it's a military term. Sino na po naka-experience ng military training dito? Kahit sa high school lang, yung CAT. Meron ba dito? Citizens Army Training, ROTC. Okay. Nasa CAT ako, battalion commander ako battalion staff ako sa CAT. Okay. Sa CAT, maintindihan mo itong sinasabi dito, yung submission. Okay? Ang ibig sabihin kasi ng submission ay grant a position of authority. Hindi ibig sabihin magpapadormat ka at magsusunod-sunuran ka at pwede kang gulpihin. Hindi ganun. Ibig sabihin, grant a position of authority. Ibig sabihin, magkakasundo kayo at magbigay ka sa kanya, magbigay ka ng authority sa kanya. Han, dahil asawa na kita, ganito, ikaw masusunod dito. Sa mga ganito, ikaw mag-decision. Hands off ako dyan. Kung kahit na kontra ako, dahil ikaw yung ulo ng family, binibigay ko sa'yo. Kanino galing? Binibigay ng misis. Ang sabi sa misis, grant a position of authority. So kanino galing? Sa'yo, ibibigay mo sa kanya. Ikaw masunod dito. Ganon kami sa bahay. Misis ko, tinan nyo yung talent ng mister nyo, tapos kung saan siya magaling dun. Okay? Huwag niyo masyadong sundin yung mga traditions kasi ang hirap. Halimbawa, ang tradition, lahat ng sahod ibibigay sa misis. Tinanong ko si Chinkitan expert yun, mentor ko yun sa YouTube. Sabi ko, kuya, paano yan? Paano ba yun? Ano ba talaga? Sabi niya, kung sino ang magaling. Paano magaling? Pinag-aaralan yun. Kaya kung gusto, misis, kung gusto mo, ikaw humawak ng budget, mag-aral kang mag-budget. Hindi pwedeng by faith lang. Ibig sabihin, pag-aralan mo, kung gusto mo ikaw yung magdadrive, mag-aral ka mag-drive. Hindi pwedeng by faith. Sasakay ba kayo? Pupunta tayo, mag-water baptism. Sino magdadrive? Ako, Bishop! Marunong ka? Hindi! Nag-aral ka mag-drive? Hindi po! Paano ka magdadrive? By faith! Sasakay ba kayo doon?
O tapos yung pondo ng pamilya nyo, na para sa kinabukasan ng pamilya nyo, di ba? Yun ang gasolina ng pamilya, yung pondo. Yung pondo, ikaw may hawak, hindi mo pinag-aaralan kung paano? Puro feelings? Paano kung nagkasakit ka? Paano kung may sakit kang cellulitis? Yung mga misis, madalas, nagkakasakit sa cellulitis. Anong cellulitis? Yung pag nakabasa ng salitang sale, nanginginig. Add to cart. Hirap na yung mga taga-Shopee sa inyo. Pag deliver, wala pa kayo sahod. Ba't ang aga? Bukas pa sahod ko. Add to cart ka na, add to cart. Paano kung yung lalaki may bisyo? Etong style na to, kaya ang tagal nating umunlad, style to ng mga lolo't lola natin. Ano. Maganda naman tong tradition na to. Perfect to sa probinsya. Okay? Sa probinsya ka nakatira. Ibig sabihin, probinsya, magbubukid kayo. Yun ang isasabi ko, okay? Magsasaka, ganun. Ibigay mo lahat. Kasi ang minamanage lang ng misis doon, pagkain. Ganun lang eh. Okay? Pero na-imagine mo ba si Manny Villar? Sasabihin niya kay Cynthia Villar, Sweetheart, Cynthia, ito na lahat ng kinita ng buong Villar Corporation at group of companies ngayong buwan. Ikaw na humawak nito lahat, bigyan mo na lang ako allowance. Ganun ba si Villar? Hindi. Si Henry C. ganun ba? Ba't ang ginagaya natin yung mga... Sabi ko, kung gusto mong yumaman, gayahin mo yung mayaman. Mag-aral tayo. Ako ang tingin ko sa pera parang bata eh. Huwag mong palalabasin mag-isa kung hindi pa malaki. Hindi makakauwi. Sa tweet niya na, di ba? Pag maliit pa, huwag mo na sunugin. Palakihin mo. Pag malaki na yun, pag in-invest mo, kaya niyang bumalik. May kasama pa. Ayan, tindihan niya? Okay. Grabe, talino ko. Okay, nice. Tinuri yung sarili. Ang utos ni Lord sa mga babae, sa mga asawa, mag-submit. Okay? Mag-submit. Grant a position of authority. Ang utos sa lalaki, huwag na kayo magreklamo mga babae. Magsasubmit? Oo, magsasubmit. Okay? Kung mahal mo si Lord, mag-submit ka. Mahal mo si Lord, Mrs., sabihin mo sa mister mo, Sweetheart, honey, I will submit to you. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil mahal kita, kasi mahal ko si Lord. Amen? Amen. Okay. Mga lalaki, ang utos ni Lord, mahalin ang asawa. Ito, utos ni Lord sa lalaki. Makinig kayo mga babae, ha? Napakahirap ng utos sa amin. Verse 25, Husbands, love your wives as Christ loved the church. Paano yun? Hindi kami malayang magmahal sa paraan namin, ha? Meron kaming model. Ang model, si Jesus. Paano magmahal? Kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa church. Paano yon? Nag-alay siya ng kanyang buhay. Sabihin niyo sa misis niyo, Han, buhay ko, alay ko sa'yo. Alay ko sa'yo. Lugi ka pa ba? Submit na. Misis ko, sobrang galing po mag-submit niyan, kahit very strong personality. Siya talaga yung pastor eh. Siya yung outreach pastor, associate niya ako eh. Ang ministry ko sa body, no, lagi akong nag-i-speak sa labas. Pero pagdating sa loob, pinag-assist ako sa kanya. Program director ako kasi siya yung magaling sa tao. Ang galing nito sa tao. Ako, gift ko lang magturo, tapos mag-isip, mag-isip. Okay. Napakagaling mag-submit nito. Sobrang proud ako. Napaka-submissive po niyan. Buwan-buwan yan, nagsasubmit sa akin ng Meralco, Globe. Yan, submit lang siya. Ito na, mapapayan. Submit! Okay. Basta usapan lang namin mag-asawa para hindi magulo, okay? Desisyon. Yung mga maliliit na desisyon sa'yo. Sabi ko yan sa misis ko, mga maliliit na desisyon sa'yo, malalaking desisyon akin. Okay, ganun lang. Ganun lang kasimple. Maliliit na desisyon, sino lang maapektuhan? Tayo. Saan mag-aaral yung anak natin? Anong kakainin natin? Budget sa family, ganyan. Saan, magkano gagastusin sa grocery? Magkano allowance mo? Magkano ibibigay natin kay mama? Okay, ganun. Okay? Maliliit na bagay lang. Kami lang maapektuhan eh, no? Siya nagdidesisyon. No? Ikaw lang magdesisyon, maliit na bagay. Ako, malalaking bagay sa akin. Sino ibobotong presidente? Tama ba yung ginagawa ng gobyerno sa China? Ay, mga ganyan. Yan ang malalaking desisyon na apektuhan buong mundo. Ako bahala dyan. Utos ni Lord, lalaki, asawang lalaki, mahalin mo yung isang bagay ng pagmamahal ko. Naghugas ng paa ng disciples, namatay para sa church, tapos nabuhay. Tapos babalikan niya yung bride. Oo. Kaya hindi yung pwede, ayoko na! Lord, ayoko na! Hindi na ako masaya eh! Sabi ni Lord, hindi ka masaya? Oo, okay. Umuwi ka sa asawa mo, mahalin mo yung asawa mo.
Hindi yon suggestion. Utos yun. Alam niyo ba si Lord, pag meron siyang gustong pagpalaing tao, alam niyo gagawin niya? Tanong niyo ano? Uutusan. Yung iba allergic sa utos. Hindi. Pag gusto ka i-bless ni Lord, ang gagawin sa'yo, bibigyan ka ng gagawin. Uutusan ka. Pag sumunod ka, blessing ang kapalit nun. Walang blines si Lord na hindi inutusan. Tingnan nyo sa Bible, lahat ng blines inutusan. Kahit gaano kasimple. Yung widow sa Sarifat, inutusan, ipagluto mo muna ako. May utos, tapos hindi na sila naubusan ng pagkain. Si Noah, lahat. Sila Joseph, lahat inuutusan. Tayo, love tayo ni Lord eh. Husband, wife, love ka ni Lord. Anong ginawa? Inutusan. Para hindi ka naliligaw. So you can trust the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Meaning, I don't feel loving my wife anymore. Yeah, good. I understand. I know how you feel. Go and love your wife. Why? Because I know as God, it is the best for you. Yung feelings na yan, ngayon gusto mo sakalin, bukas mamimiss mo na yan eh. Ganun lang yun eh. Kaya yung mga naghihiwalay, tinan nyo. Naka-live ba tayo? O meron ako hindi pwedeng banggitin na pangalan. O, may mga friends akong celebrity. Pag na-meet mo sila, mabanggit mo lang yung misis, yung pangalan ng misis, yung nila, yung luha ng gigilid na. Pero ang tagal ng ganon. Bakit? Prioritize yung feelings nung hindi pa sila malalim si Lord. Hindi, eto feeling ko. Nagkataasan na ng pride, hindi na mabawi. O ngayon, araw-araw mo namimiss. Miserable buhay mo ngayon. Sabi ni Lord, mahalin mo, inuna mo pride mo. Hindi miserable ka. Intindihan niya? To conclude. Ulit. Sino nagmamahal kay Lord? Magpalakpakan. Okay. Ano utos ni Lord? Mahalin siya ng higit sa lahat. Okay. Yung mga kabataan, may utos din si Lord para sa inyo. Mga kabataan, igalang nyo inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito nararapat. Mga tatay, huwag nyo daw pasamain yung loob ng mga anak ninyo. Yun ang utos ng mga tatay. Okay? Mga anak, igalang nyo inyong mga magulang. Hindi yung hanap kayo ng hanap ng verse sa Bible para suportahan kayo pag nagre-rebelde kayo sa magulang. Yan yung nangyari dati. Yung mga bata, nahati, yung grupo ng magulang, grupo ng bata. Sabi ng Bible, igalang ang magulang. Puro magulang ang nagpo-post niyan. Okay? Yung iba mga kabataan naman na Christian, nakahanap kay Paul. Sabi ng Bible, sabi ni Paul, hindi responsibilidad ng anak ang kanyang magulang. Kanya-kanyang gamit. Yung utos sa magulang, para sa magulang yon. Huwag mo yung kunin at ihampas sa kanila. Ang kunin mo sa Bible, yung utos sa'yo dahil anak ka. Intindihan niyo? May utos sa'yo eh. Huwag mo pakialaman yung utos sa iba. Kung ano papel mo sa buhay, yun ang kunin mo. Ano na ba ako? Anak ako, asawa ko, tatay ako, yung kukunin ko. Okay, yun ang utos sa akin. Okay. Kung mahal mo si Lord, dapat pinakamahal mo siya sa lahat. Paano siya mahalin? Sundin. Ano utos? Sa mga asawang babae, ano utos sa inyo? Mag-submit. Kaya kung asawa kang babae, hindi ka nagsasubmit sa asawa mo, hindi mo nire-respeto, lalo pag respetadong tao yan, tapos pinapahiya mo sa harap ng mga empleyado at kaibigan niya, hindi mo mahal si Lord. Ulitin ko kung yung asawa mo hindi mo nire-respeto, kahit anong active mo sa church o sa ministry, kahit walang service, mag-isa ka lang dito, sobrang nag-i-speak in tongues ka mag-isa, ganun kakalupit, no? Walang service. Kung yung asawa mo hindi mo kaya respeto, hindi mo mahal si Lord. Kasi sabi ni Lord, irespeto mo, ba't ayaw mo sundin? Ngayon, kung asawa kang lalaki, hindi ka nag-aalay ng buhay para sa pamilya at para sa asawa, misis mo nasa ospital, nagbabasketball ka, pera na lang kung trabaho mo yon at championship. Di ba? Pero kung naglalaro ka lang for fun, no? Hindi mo priority yung pamilya mo, lalo yung misis mo. Newsflash, hindi mo mahal si Lord. Naintindihan nyo? Kasi sobrang importante po ng marriage para sa Diyos. Kaya pinaglalaban natin to, kaya ito hindi pwede bago-baguhin. Hindi ito pwede bago-baguhin. Okay? Bakit? Iwan ko to sa inyong dalawa, patapos na po ako. Okay? Yung love, sabihin yung love. Yung love po, sa English, isa lang yan. Sa Greek, 4. Kung saan sinulat ang Bible, ang New Testament, sinulat sa salitang Koine Greek. Okay? 4. Agape, eros, philia, storge. Okay? 4. Specific sila. Kaya pag nagsabi silang, I love you, alam nung sinasabihan ko anong klaseng love. Kasi may 4 na salita sila para sa love. Okay? Storge, brotherly love. For family. Philia,
friendly love. Kaya pag kaibigan, nagsabihan ng I love you, maintindihan, hindi kagaya sa atin nakaka-confuse, di ba? I love you, ano? I love you as a friend ba? O as, di ba? Sa kanila, hindi. Bakit? Sasabihin nila, I philia you. Alam mo agad, walang mali siya yun. Kasi ibig sabihin ng philia, friendly love. Nakuha niya? Okay. Storge, brotherly love. Philia, friendly love. Eros, the romantic love for the opposite sex. Okay? Agape, God's love. The godly kind of love. The unconditional love. Mahal ka kahit masasama pa tayong tao noon, mahal na tayo ni Lord. Okay? Unconditional. Okay? So, ganyan. Okay? Alam nyo ba, lahat ng human relationship sa buong mundo, lahat ng relationship, lagi lang meron tig-iisa o tigdadalawa. Pinakamarami 3. Okay? Ganun lang lagi. Okay? Halimbawa, pinsan mo, tas kaibigan mo. So, philia mo siya at saka storge mo siya. Tama? Hindi mo siya pwede eros, pinsan mo eh. Nakuha niyo? Okay, so, ganun. Meron lang isang relationship na nagsasama-sama lahat tong 4 na love. Nakukompleto siya. Tanong niyo kung anong relationship? Marriage. Ganun siya ka-special. Pag may marriage ka, tapos ang dala mo lang eros, 1 taon lang. Pagkatapos ng honeymoon period, hiwalay na kayo. Okay? Kailangan bit-bit mo tong 4. Kasi pag lumalamlam yung eros, meron kang storge at saka philia. Tapos pag lumalamlam yung iba, yung agape ang magsusupport sa lahat. Okay? Hindi pwedeng hindi kumpleto yung 4 sa marriage. Isa pa. Sa mga human relationship, ito lang yung ginamit talaga ng Bible para i-illustrate yung relationship ni Jesus sa kanyang church. Si Jesus ang ulo, ang katawan ang church. Ang husband ang ulo, ang katawan yung wife. Kaya hindi pwedeng 2 lalaki parehong ulo, walang katawan. Parehong babae, walang ulo. Kaya hindi pwede bago-baguhin kasi nandun mismo yung revelation ng relationship ni Jesus sa church. Naintindihan niyo? Ganon ka-importante ito sa mata ng Diyos. Kaya pag nasa marriage ka, you are in a godly mission. Ministry po ang marriage. Nakuha niyo po? Hindi ito feelings lang. Ulit, pag hindi mo ito ginawa, pag may asawa ka, lalaki ka, hindi ka responsible, babae ka, hindi ka submissive, hindi mo mahal si Lord. Kaya kung mahal mo si Lord, babae ka, mag-submit ka sa husband mo, i-honor mo siya, i-respeto mo. Ang pinakakailangan ng lalaki, respeto. Pag nire-respeto siya, nagiging mapagmahal siya lalo. Pag yung lalaki nagmamahal yung babae, nararamdaman na ba, nakikita ng babae, pag minamahal mo yung babae nagiging madali rumispeto sa kanya. Ang nangyayari, kaya ang daming nasisira, naghihintayan kung sino mauuna. Hindi ko siya marespeto kasi hindi niya naman ako minamahal. Hindi ko siya mamahal-mahal kasi hindi niya naman ako nire-respeto. So, naghihintayan kayo kung sino mauna, araw-araw, palayo kayo ng palayo. Kung Christian ka na, dapat mag-uunahan kayo. Kasi hindi mo siya nire-respeto para sa kanya, nire-respeto mo siya para sa Lord. Di ba, seek ye first the kingdom of God? Oh Lord, ikaw muna. Siya? Tsaka hindi ko maintindihan yung mga misis na nagsasabi, nire-respeto ko pag respeto na siya. Ano gusto nyo? Tuwing umuwi galing trabaho, nakabarong, ganun? Ano gusto nyo? May natutunan po? Okay. So, kung mahal nyo si Lord, mahalin nyo mga asawa nyo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kung asawa mo, kung katabi mo ngayon, no? Sabi mo, kung lalaki ka, sabi mo, mahal kita, mag-alay ako ng buhay para sa'yo. Kasi mahal ko si Lord. Kung misis ka, sabi mo, mahal kita, irerespeto kita, magsasubmit ako sa'yo kasi mahal ko si Lord. Nang higit sa lahat. Palakpakan po natin si Lord. Amen.